Sa ganitong sitwasyon po, tayo andito ngayon at andito ang Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah!
Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na Ikaw ang Diyos na mabuti, that you are good and always good, O God, in our lives. Lord, salamat po na sa umagang ito ay malayan po kami nasasambit ang mga salitang ito po, Panginoon, na tunay nga ay napakabuti mo sa aming pong mga buhay. Napakatapat mo, napakadakila mo. Tunay nga, Panginoon, yung mga bagay na imposible sa aming mga isipan, sa aming mga paligid, ay laging posible sa iyo. At tunay nga, Panginoon, na sa iyo, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo po, Panginoon. Lahat ay madali because you are a sovereign God, a powerful God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po namin inilalaga ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama, dahil Ikaw ang Diyos na aming kinikilala. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga nakalipas na mga araw, naranasan namin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabuti, at kung gaano ka katapat sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, muli hayaan mo na sa umagang ito po, Panginoon, ay muli naming mapakinggan ang iyong tinig, O Diyos. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. At muli, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa sa amin. Patatakin mo ang aming pananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, maranasan namin, O Diyos, ang muli mong pag-ipo, ang muli mong paghawak sa bawat isa sa amin, at ang muling pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa mga ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos, dahil kahit na paggising pa lamang natin kaninang umaga ay napakalakas na ng ulan. Talagang bumubuhos ang ulan. Ano? Pero tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanya dahil muli binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay makadako sa Kanyang bahay panambahan, magpuri, sumamba sa Kanya, dakilain siya at hindi tayo magsasawang isigaw na ang Diyos ay mabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Amen? Diba? Kung nagnanais ka at nagdi-desire ka na makapanahan at makapanatili sa isang lugar, ay wala nang pinakamainam na lugar na tayo ay manatili kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. And we believe that the presence of God is in our midst today. Kaya patuloy po tayo magbigay ng galang, ng reverendo sa ating pong Panginoon dahil karapat-dapat na siya ay bigyan natin ng respeto at pagdakila sa umagang ito. Sa umagang ito, mga minamahal kong kapatid, ay ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Pero bago po yan, bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, nais kong tawagin ang ating pong kapatid, ang ating kapwa kamanggagawa sa ating pong Panginoon upang Kanyang ipagsigawan ang kabutihan at ang kadakilaan ng Diyos
na kanilang naranasan sa kanilang buhay, sa kanilang buong pamilya, sa mga nakalipas na mga araw. Alam niyo po, isa sa mga bagay para patuloy po nating matalo ang ating pong kaaway ay ipagsigawan po natin ang mga kahangahangang bagay na ginawa at ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tinatawagan ko po si Sister Milet para magbahagi po ng papuri sa ating pong Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ipagsigawan sa lahat ng tao at una-una sa Panginoong Diyos yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin, sa buhay ng aming tatay. Kasi po, tingin po sa inyo, sa iba, hindi po alam na yung aming tatay po is, totoo naman po may karamdaman siya, may high blood po. Pero napakabuti po ng Diyos sa buhay niya. Kasi 2 beses po siyang iniligtas ng Panginoon. Unang-una po, nung nakakaraang buwan pa, pero ito po nasabi ko na po sa aming Bible study sa San Juan, na yung tatay ko po, nung minsan hinatid niya si Tricia sa terminal. Ngayon po, pagkatid niya, umuwi na siya, at pupunta po siya ng bukid, bumili siya ng tinapay sa bakery. Pagbaba po niya sa tricycle, sa single na motor niya, bigla po siya nahilo. Napaaka po siya sa poste ng sa may bakery. Doon pa lang po napakabuti na ng Diyos eh. Kasi hindi niya hinahayaan na ma-aksidente yung aming tatay sa pagka po siya sinumpong ng sakit, ng hilo. Nandun po yung pag-iingat ng Diyos. Talagang napakabuti po ng Diyos. Hindi niya hinahayaan na mapahamak ng aming tatay. Kaya nga sabi ko sa kanya, napakabuti ng Diyos sa buhay mo tatay. Mahal na mahal kanya, iniingatan kanya lagi. Sa pangalawang pagkakataon na naman po, kakapacheck up lang po namin. Kinabukasan po, tumawag yung kuya ko, sabi niya, Milet, sabi niya, pumunta ka sa Bantong, si tatay, sabi niya, punta ka na, now na, sabi niya. Nagkataon naman po, check up ng biyanan ko, andun din po ako sa Kabanatuan. Sabi ko, kuya, nandito ako sa Kabanatuan, check up ng biyanan ko. Sabi ko, ano ba nangyari? Si tatay, inatake na naman, nakasakay daw sa motor, nakita nung katiwala ko sa kapitbahay. So yun na naman po, hindi na naman po hinayaan ng Lord na siya ay makapag-drive pa ng motor nung mangyari po yung pagkahilo na naman niya. Sabi ko, tay, napakabuti talaga ng Diyos. Hindi kayo pinababayaan ng ma-aksidente. Bagamat sinusuntukan ng sakit mo, pero hindi kayo hinahayaan na mapahamak pa. Kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos sa buhay mo, tatay. Kaya to, salamat Lord, talagang hindi niya kami pinababayaan, pati sa provision, hindi niya pinababayaan yung aming tatay, Angel, yung mga kapatid ko lahat na tumulong. Bagamat ako po ay nasa ibang lugar, barangay, nung araw din po na yun, check up naman po ng biyanan ko. Mahirap para sa akin na 2 sila na nasa ospital, hindi ko po alam yung gagawin ko. Sabi ko, marami naman kasama si tatay, may mga kapatid ko, pero alam ko si tatay, naghahanap nila presence ko pagka sa ganang pagkakataon, pero alam ko maiintindihan ng tatay ko yun. Dahil yung biyanan ko naman po nung araw na yun, nasa ospital din. Hirap na hirap naman po siya sa paghinga, na akala po niya mamamatay na rin siya. Kami na Teresa nag-uusap kasi yung pong sintomas ng dialysis kasi minamalas na siya, hirap siya huminga. Sabi ko, naglaboratory na kami, hinihintay namin kung tumaas ba yung treya niya o ano. Sabi ko sa isip-isip ko, wala sinyalis lang yun ng dialysis, pero sabi ko, nasa Diyos pa rin ang katuparan ko anong ba niya sa biyanan ko, sabi ko sa kanya, sa sarili ko lang po. Pero sa Teresa, nininervous na po siya, hindi niya nakikita yung resulta ng laboratory kasi na-experience na po namin na dinialysis si nanay, yung hirap po. At sinasabi rin po ng biyanan ko na hindi na siya magpapadialysis. So nung tanghali po, bumalik kami sa Good Sam, kinuha niya yung laboratory. Hindi raw niya kagad natin kasi kinakabahan na siya kasi baka mamaya tumaas yung treya. Mag-6 kasi 4 na eh. So nung pagbukas niya, nakita niya 2.6. Ay, salamat Lord, sabi ko sa isip-isip ko, Lord, thank you. Hindi kami dapat sa nakikita namin, kundi kung ano yung gagawin mo sa buhay namin. Kaya sabi ko, napakabuti mo po Lord, hindi mo hinayaan. Bagamat may mga sakit po siya sa puso, at least magagamot pa rin po, hindi po kapara sa dialysis na everyday na naman kami nasa hospital, 3 times a day, 3 times a week. Kaya napakabuti pa rin po ng Diyos na hindi naman po niya hinayaan na ma-dialysis yung biyanan ko. Sa ngayon po, ayun po, may sakit pa rin.
Pero okay naman na po. May manas na kaya kung si tatay siguro, alam ko, minsan hinahanap din niya yung presence ko, pero tayo, sana maintindihan mo rin. Kaya sa Diyos po talaga ako nagpapasalamat. Sa Kanya po ako talaga nagtitibala na nananalangin ako ng tahimik na, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng kalakasan kasi marami nangangailangan ng tulong ko. Una yung sabihan ako ng babae kasi wala naman po silang naaasahan na iba eh. Kasi sa atin isa may anak na maliit. Wala po ako. Kumbaga hindi ko naman po. Siguro doon ako talaga dinisayang ng Diyos na tagapag-alaga ng mga in-laws. Kaya salamat sa buhay na ipinagkakalab sa akin ng Diyos na ang tagi ko lang po talaga hindi sa Lord na bigyan niya pa ako ng kalakasan, pisikal na pangangatawan at saka yung kalakasan spiritual po talaga ang kailangan ko sa araw-araw. Kasi mahirap po eh. Mahirap po mag-alaga. Hindi po madali. Kaya nasa Diyos po talaga. Itiwala ko na huwag ka ako pababayaan. Kaya sa Diyos po. Kaya gusto ko lang po talaga ipahayag sa Diyos yung pasasalamat ko sa Kanya. Hindi lang sa pamilya namin, pati sa buhay ko na patuloy niya akong iniingatan. Kasi hindi ko po kayang gawin lahat yung hindi niya ako tutulungan eh. Hindi ko kakayaan kung hindi ako gagabayan ng Lord. Mahirap po. Pero nasa Diyos po talaga ang papuri at pasasalamat ko sa lakas na binibigay niya sa akin. Kaya sa Diyos po ang papuri at pasasalamat ko. Praise God. Mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tamang-tama yung awitin na ating pong sama-samang inawit kanina. Na ang Diyos po natin ay napakabuti. Na ang Diyos po natin ay Siya ang Diyos na makakapangyari sa mga bagay na imposible sa ating pong mga paningin at pangunawa. Dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Patuloy lamang po tayong manampalataya, magtiwala sa ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Noong nakaraang linggo ay ating pong pinag-aralan ang salitang Ebenezer na ibig sabihin, the rock of our help. Siya ang ating pong tanggulan. Doon sa patutuo po ni Sister Billet, nakita po natin na darating at darating po tayo sa isang sitwasyon ng ating pong mga buhay na kumbaga limitado ang ating kayang gawin. Pero pag tayo ay patuloy na nagtiwala at nanampalataya sa ating pong Panginoon, yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, ang Diyos na po ang bahala. Dahil ang Diyos sa Kanya ay walang limitasyon. Kaya nga patuloy po tayong maglagak ng ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. At sa ating pong napag-aralan ng nakaraang linggo, dahil ang Diyos po natin siya ang ating dagliang tulong sa lahat ng oras at panahon, huwag tayong magsasawa na tumawag sa Kanya. At tandaan po natin, maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, na pag tayo ay tumawag, tayo ay handa na niyang pakinggan. Pag tayo ay humingi, tayo ay Kanyang bibigyan. Pag tayo ay kumatok, ang pintuan ay Kanyang pagbubuksan. Pag hinanap natin siya ng buong puso, siya ay ating masusumpungan. So mga minamahal kong kapatid, dahil pinagkatiwala na natin ang ating pong buhay sa Diyos, isunuko na natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong kumbagay, panghinaan ng loob. No? Patuloy tayong magtiwala sa ating pong Panginoon. Yun po yung dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito lamang ang patuloy na magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong maglingkod, lumakad sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. At sa ating pong mga buhay, may mga season na dumarating at meron pong mga pangyayari na dumarating sa ating pong mga buhay. Meron pong mga panahon na dumarating sa ating pong mga buhay na hindi po kaaya-aya.
hindi po maganda sa ating paningin. At kadalasan, yun ang nagiging dahilan para tayo ay panghinaan ng loob. Yun po yung mga panahon na minsan gusto na natin ng sumuko. At yun ang nagiging dahilan para tayo ay makaranas ng tinatawag na dryness sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Pero isang napakaganda ang sinasabi ng salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos na ating pong pagsasaluhan sa umagang ito ay mismo nakita, naranasan at ito po ay na-experience ni Haring Solomon. At ipinaunawa sa kanya ng ating pong Panginoon na sa bawat panahon na dumarating sa buhay ng tao, merong dakilang layunin ang Diyos. Amen? Pag naunawaan po natin ang bagay na ito, anumang season na meron ka sa iyong buhay, anumang panahon na meron ka sa iyong buhay, anumang kalalagayan meron ka sa iyong buhay, you will enjoy every season in your life. Amen? Because you understand that in every season that God made under heaven, God has a purpose. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ito'y sinulat mismo ni Haring Solomon. Sabi ganon, in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, in New King James Version, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Sabi ganon, may kanya-kanyang panahon na itinakda ang ating pong Panginoon. At sa bawat panahon na ito ay merong dakilang layunin ang Diyos. Alam nyo, sa ating pong bansa, meron tayong dalawang season. Ano po yun? Yung rainy season at saka summer season o dry season. Okay? At kadalasan, pag dumarating na yung season ng tagulan, yung iba masaya. Lalo-lalo na yung mga magsasaka, makapagsisimula na silang magsaka at magtanim. At yung mga umasa naman sa mga pangingisda, masaya sila dahil meron silang mahuhuling mga isda. Pero hindi lahat ng tao ay natutuwa pag dumarating yung tinatawag na rainy season sa ating pong bansa. Yung iba naman ayaw nila dahil nakaka-istorbo, bumabagal ang kanilang pagkilos. Pero may mga panahon naman na sa ating pong bansa, dumarating tayo sa tinatawag na summer season o dry season. At yung iba, gusto nila dahil tuwing summer season, ito yung panahon ng bakasyon. Lalo-lalo na kung mahilig ka sa paglalamierda at pagpunta sa mga dagat at sa mga resort, gustong-gusto mo ito. At ito yung panahon na talagang maraming mga tao gusto rin ito. Pero marami rin mga tao ayaw nila kasi napakainit. Napaka-dry. At kung iyong titignan, para bagang walang kabuhay-buhay during dry season. Sa buhay ng isang mananampalataya, meron ding dalawang season na pinagdaraanan ng bawat mananampalataya. Ito yung season na ikaw ay masigla. Ito yung season na ikaw ay masaya. Punong-puno ng kagalakan dahil ikaw ay pinagpapala. Tuwing ikaw ay nananalangin, answered prayer ka agad. Tuwing meron kang hinihingi, ibinibigay ka agad ng ating pong Panginoon na para bagang walang problema. Walang struggle sa iyong buhay, lalo-lalo na sa iyong Christian life. Pero may mga panahon din sa buhay ng isang mananampalataya, yung tinatawag na dry season sa kanyang pong buhay. Na nakakaranas ka ng dryness sa iyong spiritual life. Na kahit anong gawin mo,
kahit nananalangin ka, kahit nag-aayuno ka, para bagang hindi mo maranasan yung presensya at kilos ng Diyos sa iyong buhay. At hindi lamang yun, na kahit ikaw ay nananalangin, para bagang hindi sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. At wala ka ng gana sa iyong spiritual life. Because you came to a point in your life na ikaw ay nakakaranas ng tinatawag na dryness in your spiritual life. Pero, ang lahat ng ito ay inalaw ng Diyos na maranasan ng isang mananampalataya. Kahit yung season nga ng rainy season and dry season or summer season, lahat ng iyan ay inalaw ng Diyos na maranasan natin bilang mga Pilipino. Walang makakapigil diyan. Hindi mo pwedeng baguhin na yung buwan ng June, July, August, September, October hanggang November ay panahon ng taglan at ilipat mo ng buwan ng Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Hindi mangyayari yun. Kasi merong nakaset na time ang Diyos sa bawat panahon. Amen? At sa bawat nakaset na panahon na yon, whether we like it or not, mangyayari at maghaganap. Pero kahit na ito'y mangyayari at maghaganap, whether we like it or not, huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag tayong malungkot kasi in every season, in dry season or in rainy season, sa panahon na ikaw ay pinagpala at nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos o sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng dryness sa iyong spiritual life, hindi po pwede na hindi mo maunawaan na ang Diyos ay laging nandyan. Yes, may mga panahon na hindi natin maranasan ng Diyos. May mga panahon na hindi natin marinig ang tinig ng ating Panginoon. May mga panahon na hindi natin maunawaan yung nangyayari sa ating mga buhay. Pero huwag natin ialis sa ating mga isipan na ang Diyos ay iniwanan na tayo. Hindi. Never tayo iniwanan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, never tayo iniwanan ng Diyos. Kasi hindi pwedeng i-contradict ng Diyos ang kanyang sinabi, ang kanyang salita. Paliwanag ang kanyang salita. I will never leave you nor forsake you. Amen? Tayo lang yung nag-iisip na iniwanan tayo ng Diyos. Tayo lang yung nag-iisip na pinabayaan na tayo ng Diyos. Madalas nga tayo pa nga ang lumalayo sa Diyos. Tumatalikod sa ating pong Panginoon. In every season represents stages. At ano yung mga stages na ito? Na makikita natin in every season in our life. Una, it represents stages of growth. Merong paglago. Pagpanahon ng tag-ulan, pag ikaw ay nagtanim, dahil panahon ng tag-ulan, ano mangyayari? Mas madalas yung itinanim mo, ito ay lumalago. Okay? Second thing, that in every season represents the stages of transition. Merong transition na nangyayari sa buhay ng bawat isa every time he encountered new season in his life. Makikita mo, ilang panahon na nandun ka sa isang lugar, you are in a season na ikaw ay naninirahan at nagtatrabaho sa isang lugar, pero biglang-bigla na lamang nakita mo ang iyong sarili na nandito ka sa isang lugar na merong panibagong season sa iyong buhay. Ibig sabihin, in every season,
merong nangyayaring transition sa buhay po natin. Amen? Kasi, ang mga anak ng Diyos at ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi magiging stagnant ang kanilang buhay. Sabi mo sa katabi, kapatid, hindi ka mananatiling ganyan. Ibig sabihin, ano man ang kalalagayan mo, ano man ang buhay mo ngayon, hindi yan yung future mo. Amen. Meron pang mas maganda dyan. Yung buhay mo ngayon, pansamantala lamang yan. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen? Huwag po tayong matakot. Pag natapos na yung season natin sa isang lugar, at dinadala tayo ng Diyos at nakakaranas tayo ng isang transition sa ating pong buhay at dinadala tayo ng ating Panginoon sa isang lugar na minsan hindi natin inakala, ito ba yung lugar na para sa akin? Dito ba ako mananagana? Dito ba magtatagumpay ang ating buhay? Kapatid, huwag mong gamitin ang iyong pisikal na paningin. Manampalataya ka sa Diyos kasi kahit saang lugar ka ilagay ng Diyos, in every season, God has a purpose. Amen? Wala po sa lugar yan. Minsan, ang dami nating inaayawan na lugar. Pag dumarating na tayo ng transition sa ating po mga buhay. Minsan nag-i-enjoy na ako dito, pastor. Ang sarap na ng buhay ko dito. Naka-adapt na ako sa mga tao. Okay na yung relasyon ko sa mga tao. Bakit pa ako ililipat sa isang lugar? Kapatid, tapos na yung season mo dito. At ikaw ay dinadala ng Diyos sa isang lugar na panibagong season naman ng iyong buhay. Dahil yung ginawa ng Diyos sa lugar na ito ay tapos na. Dahil sa lugar na ito kung saan ka dadalhin ng Diyos, may panibagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Pag naunawaan natin yan, kapatid, walang magre-reklamo sa atin. Ano mang buhay meron ka ngayon, ano mang kalalagayan meron ka ngayon, ano mang sitwasyon meron ka ngayon, sa amang lugar ka dinala ngayon ng Diyos, hindi ka magre-reklamo. Mag-i-enjoy ka pa nga eh. At hindi lamang yun, magiging excited ka dahil alam mo meron gagawin ng Diyos. Amen? Alam nyo ang problema sa atin? We are afraid of change. Marami sa atin takot tayo sa pagbabago. Whether we like it or not, merong pagbabago na mangyayari sa buhay po natin. Mamaya masaya ka ngayon. Mamaya, iba na. Paglabas mo, mamaya, mababago ang mood swing mo. Dahil lahat tayo ay pwedeng makaranas ng change sa buhay po natin. Whether we like it or not, itong change na ito ay mangyayari at magaganap sa buhay ng bawat isa. Amen? In every season represents stages not only for growth, not only for transition, but also change in life, change in ministry, or change in business. Kaya tignan nyo, maraming mga negosyante. Pagtapos na yung season nila, dito sa business na ito, at nakikita nila na wala nang magandang nangyayari, nagbabago sila. At may panibagong yung pinapakita ang Diyos. Dapat, para malakaran mo at magawa mo yung purpose at kalooban ng Diyos sa iyong buhay, business man yan, trabaho man yan,
personal life mo man yan, o maging sa spiritual life mo, kapatid, dapat kailangan natin na maging sensitibo tayo sa kilos at galaw ng Diyos. Kasi pag nagiging sensitibo po tayo, hindi tayo mahirapan. Hindi tayo nag-struggle. Ano? Pag sinabi ng Diyos, palitan mo na yung way of life mo. Ganitong buhay na gawin mo. Hindi ka na mag-struggle kasi discern mo siya at alam mo na ito ang kalooban ng ating Panginoon. Gagawin mo yun. At pag sumunod ka at ginawa mo, hindi ka mahirapan kasi tutulungan ka ng Diyos. Walang bagay na ipagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya na hindi ipaparanas ng Diyos ang kanyang biyaya. Amen? Pag pinadaloy ng Diyos ang kanyang biyaya, hindi ka mahirapan sumunod. Ang gusto lamang ng ating Panginoon, sumunod ka. We need to discern the move of God. Meron pong isang lingkod ng Diyos sa Biblia. Siya ay isang propeta. At itong propetang ito ay ginamit ng Diyos sa isang pangyayari na talagang nakita kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na yung Diyos na kanyang sinasamba ay talagang hinangaan ng lahat ng nakamasid at nakakita kung gaano kumilos ang Diyos ng propetang ito. At ang propetang ito ay walang iba kundi si Propeta Elijah. Pero after nung matinding kilos at galaw ng Diyos sa kanya, na kanyang tinalo yung mga tao ni Baal. Alam niyo po, itong propetang ito ay dumating siya sa season ng kanyang buhay na tuwa-tuwa siya dahil grabe ang kilos ng Diyos. Dumating siya sa season ng kanyang buhay na talagang napa-praise the Lord siya. Grabe yung pasalamat niya sa Diyos dahil hindi siya ipinahiya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pero paglipas ng ilang araw, biglang nabago ang kanyang sitwasyon. At itong sitwasyon na ito na biglang dumating sa kanyang buhay ay nagdulot sa kanya ng takot. At hindi lamang nagdulot sa kanya ng takot, kailangan niyang magtago. Lalo-lalo na yung panahon na iyon ay dumating pa yung panahon ng tagtuyot. Dumating pa yung panahon ng taghirap o taggutom. At lahat ng tao ito ang pinoproblema. Wala silang magawa because the season of dryness sa mga oras na iyon ay dumating sa bansang Israel. Yung panahon ng drought, ng tagtuyot. At alam niyo naman, pag merong tagtuyot na mararanasan ng isang lugar, ang kasunod doon ay taggutom at taghirap. Pero, bagamat ganoon yung kalalagayan ni Propeta Elijah, ang Diyos ay nangusap sa kanya. Makinig po tayo. Ang Diyos ay nangusap sa kanya. Anong sabi po dito? In 1 Kings chapter 17 verse 2 to 3. Anong sabi ng salita ng Diyos? The word of the Lord came to him saying, Go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. Narinig niya ang tinig ng Diyos at siya inutusan ng ating pong Panginoon
na umalis sa lugar kung nasaan siya at kailangan niyang pumunta sa isang lugar at doon sa lugar na yun siya magtatago at yung lugar na yun ay sa tabi ng batisan ng lugar ng Chiret na malapit sa bansang Jordan. So anong ginawa ni Propeta Elijah nung marinig niya yung utos ng Diyos? Nagmatigas pa siya? Hindi. Siya ay pumunta. Kahit na bago yung lugar para sa kanya. Wala siyang idea. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay meron siya doon. Bakit sa gilid ng batisan ako maninirahan? At yung lugar na yun ay bago sa akin. Pero si Elijah no choice, kundi kailangan niyang sumunod sa utos ng ating Panginoon. Sa ating mga buhay, darating tayo sa isang kalalagayan na kailangan nating iwanan ang isang lugar at kailangan natin pumunta sa isang lugar na kahit na sa tingin natin ay wala tayong kinabukasan sa lugar na iyon. Pero kung maliwanag na ang Diyos ang nag-uutos sa iyo at nagsasabi sa iyo na ikaw ay dapat pumunta doon, kahit na hindi ka sigurado kung anong buhay meron ka, dahil sanay ka na dito sa iyong kinalalagyan. Alam niyo ba, ang pinakamahirap sa buhay ng tao ay iwanan yung nakasanayan niyang buhay. Amen? Lalo-lalo na kung yung nakasanayan mong buhay ay nagbibigay sa iyo ng galak, ng saya, ng comfort. Tapos ngayong pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung anong kinabukasan mo. Hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa, samantalang dito sa lugar kung nasaan ka, ay ayos na. Kaya minsan nagtatanong ka, bakit? Kung kailan ayos na ang buhay ko, lilipat na naman kami. Bakit? Kung kailan ayos na yung relasyon ko sa kanya, maghihiwalay kami. Bakit kung kailan tumaas na nga yung sweldo ko, aalis ako at magre-resign ako at mag-a-apply ako ng ibang trabaho. Bakit? Kadalasan yun ang normal na tanong ng tao. Pero, iba tayo eh. Iba tayo na mga mananampalataya na marunong makinig sa tinig ng Diyos. Ang Panginoon, hindi porket aalisin ka sa isang lugar o sa isang buhay, sa isang kalalagayan na okay na ang iyong kalalagayan, hindi ibig sabihin pinaparusahan ka ng Diyos. Dahil ang Diyos mas alam niya kung ano ang mas nakakabuti sa iyo. Sa ngayon, sa tingin mo ito maganda, pero hindi mo alam na sa dulo pala ng iyong pagsunod, nandun ang mas mainam, mas matagumpay na buhay sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin. Susumunod si Elijah. Nanahan sa gilid ng batis. Panahon ng tagtuyot, panahon ng tagutom. Pero ang Diyos hindi siya pinabayaan. Ang ginawa lamang ni Elijah, matulog, gumising, kumain, matulog, gumising, kumain. Sarap ng buhay. Amen? Pero, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Araw-araw, inada
Amen? Pinapadalan siya ng pagkain. At noong lumakas na siya, dahil araw-araw dinadalhan siya ng pagkain ng uwak. Alam niyo mo, dinadala sa kanya, tinapay at karne. At yung nagdadala pa sa kanya ng karning pagkain ay isang ibon na napakahilig sa karne. Naranasan mo na ba na ilutusan ka? Pwede mo bang dalhin itong ulam na ito doon kay brother o kay sister? At pagtingin mo yung ulam na dadalhin mo ay paborito mo. Di ba, minsan natutokso ka. Wala naman nakakakita, bawasan mo na lang ito. Siguro yung ibon, minsan siguro natutokso din. Sarap nito, karne. Pero salamat sa Diyos. No? Yung ibon, masunurin. Araw-araw, dinadala ng pagkain si Elijah. At noong nag-iingay na si Elijah at na-regain na niya ang kanyang lakas, lumakas na siya, biglang sasabihin ulit ng Panginoon, bumangon ka dyan. At pumunta ka doon sa isang lugar, at doon sa lugar na iyon, ay makakatagpo mo ang isang babaeng balo. Amen? Makakatagpo mo ang isang babaeng balo. Ito po ang napakaganda sa buhay po natin. Dito pa lamang sa buhay po ni Elijah, walang permanenteng sitwasyon. Sabi mo sa katabi, walang permanenteng sitwasyon. Okay? Walang permanenteng sitwasyon, walang permanenteng kalalagayan, walang permanenteng buhay. Tanungin ko kayo ngayon, sino dito ang gusto na maging permanent na yung kanyang kalalagayan? Yung kalalagayan mo yun, gusto mo na ba yan na yun? Ha? Siyempre ayaw natin. Gusto natin merong pagbabago mangyayari. Amen? Kaya nga, kung ayaw mo na maging permanente ang iyong kalalagayan, huwag kang matakot sa anumang pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang magre-reklamo. Amen? Huwag kang magre-reklamo. At dito po, sa buhay po ni Elijah, when God commanded him, to go to an isolated area or isolated place, merong gustong ipakita at ipaunawa ang Diyos kay Elijah. Una, to be able for Elijah to see God's protection from his enemy, King Ahab. Kasi noong mga panahon na yon, itong si Elijah ay pinagbabantaan na ang kanyang buhay ni Haring Ahab. So ito po yung dapat nating makita. Every time na makakita tayo at makaranas tayo ng tinatawag na transition sa ating pong mga buhay, and we are willing to obey God's command and instruction sa buhay po natin, una natin dapat unawain, siguro nais lamang akong ilayo ng Diyos sa anumang kapahamakan. Amen? God wants to show to each and every one of us His protection for you and
for me. Pangalawa, God's purpose why God instructed Elijah to go to an isolated place to preserve his life. Alam nyo, maraming mga tao nadadaya, napapahamak kasi masyado silang dumepende sa kanilang nakikita. Sa kanilang nauunawaan. Okay? Pero sabi ng salita ng Diyos, ang bawat mananampalataya ay kailangang mamuhay sa pananampalataya, hindi sa kanyang nakikita. We need to live by faith and not by sight. Amen? God's purpose why God instructed Elijah to go to an isolated place, because God wants to prepare Elijah into a better life. Kasi alam ng Diyos na merong mas mainam na buhay na gagawin ang Diyos sa buhay ni Elijah. At mas matindi pang paggamit ng Diyos ang gagawin ng Diyos sa buhay ni Elijah. Kaya nga, mula doon sa baptis ng Cheret, dinala siya sa lugar ng isang babaeng balo at yung kakaparinggot na langis at harina na meron ng natitira na last meal na nung babaeng balot ng kanyang anak, nung ito ay ibinigay niya kay Elijah. Ano ang nangyari? Nakaranas ng overflowing na langis o ng oil itong babaeng balo, at pati yung kanyang lalagyan ng harina ay nag-uumapaw. Ibig sabihin, kaya tayo inililipat ng Diyos sa isang lugar at dinadala ng Diyos sa isang lugar upang ikaw ay kasangkapanin ng Diyos, gagamitin na daluyan ng Diyos upang pagpalain at maranasan ng iba ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Gusto niyo ba yun? Na ikaw ay gagamitin ng Diyos na maging daluyan ng kanyang pagpapala upang yung mga ibang mga tao maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at ang katapatan ng Diyos. Lahat tayo gagamitin ng ating Panginoon. At doon sa pagdala ng Diyos kay Elijah, one of the purpose of God, why God instructed Elijah to go to an isolated place, so that Elijah will experience God's provision in his life during dry season. Sa mga nandito na dumadaan at nakakaranas ng matinding pangangailangan, na sa tingin mo para bagang wala ka ng maasahan at hindi mo na alam kung saan manggagaling ang iyong provision. Kapatid, sa buhay ni Elijah, during in his dryness, sa buhay na meron siya ng mga panahon na yun, naranasan niya ang provisyon ng Diyos. 1 Kings chapter 17 verse 5 to 6. 1 Kings chapter 17 verse 4 muna tayo. Ano sabi po niyan? And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Mantakin mo, bago siya ipadala ng Diyos doon, meron nang prinubay ng Panginoon. Bago pa lamang siya makarating doon, meron nang plano ang Diyos. Sabihin ko sa
Say katabi, kapatid. Bago ka pa lamang inilagay ng Diyos sa lugar na iyon, meron ng plano ang Diyos. Amen? Huwag ka na magtanong. Huwag mo nang sisihin pa ang ibang tao. Bakit mo ako pinabalik? Bakit mo ako pinauwi? Bakit mo ako inilagay sa ganitong lugar? Meron na hinihanda ang Panginoon. Amen? Kasi pag kumilos ang Diyos at pag nag-isip ang Diyos, ibang-iba sa isip ng tao. Iba-iba sa panuntunan ng tao. Ano sabi ng salita ng Diyos? For my ways is higher than your ways. And my thoughts are higher than your thoughts. Yun ang Diyos po natin. Amen? At dito, sa panahon ng dry season ng ating pong mga buhay, sa panahon ng transition sa ating pong mga buhay, nais ng ating pong Panginoon, matuto tayong maghintay. Amen? Pero yun ang ayaw natin yung naghihintay tayo. Minsan, napaka-impatient natin, sasabihin, ang takal naman. Naiinip na ako. Umabot na ng linggo, umabot na ng buwan, pero ano ngayon ang kalagayan natin? Para tayo mga Israelita minsan. Mas mainam pa ang buhay namin doon sa Ehipto kesa nung kami nandito sa ilang. Mas mabuti pang bumalik na lang doon. Amen. Pero araw-araw naman, nararanasan nila ang himala at kilos ng ating Panginoon. Pero gusto nilang bumalik. Pero alam niyo kapatid, ang taong pabalik-balik at nililigo ng kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Dahil walang, sabi ng Biblia, walang nag-aararo na laging lumilingon sa kanyang likuran. Amen? Hallelujah. Ayan. Season na walang kuryente. Kaya huwag kayo magre-reklamo. And lastly, what to do when you are in your dry season? Ano ang ating gagawin pag tayo ay nasa season na meron tayo ngayon? Una, the first thing that we need to do when we are in our dry season, hold on to His words. Panghawakan natin ang pangako at salita ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, hindi ito temporary. Ang salita ng Diyos, ito ay eternal. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Amen? Hindi yung sinasabi ng tao ang panghahawakan mo. Hindi yung nakikita mo ang panghahawakan mo. Kundi ang panghahawakan mo ay ang pangako at salita ng ating pong Panginoon. Everything we see is temporal. Pero lahat ng bagay na hindi natin nakikita, na ito ay gawa at kilos ng ating Panginoon, ito ay eternal. Ito'y mananatili magpakailan-kailan po na. The love of God na hindi natin nakikita pero nararanasan natin, that love is eternal. The faith that we have in Jesus, that is eternal.
The grace of God na nararanasan natin sa ating mga buhay, that is eternal. Pero lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng bagay na meron tayo, yan ay temporal lamang. Even every part of our body is temporal. And everything that is temporal are subject to change. Yan ang maganda. Ulitin ko. Everything that is temporal are subject to change. So, if everything is temporal and are subject to change, bakit mo doon mo ilalagay ang iyong pag-asa? Maraming mga tao, wala na akong problema. Secure na ang buhay ko kasi meron na akong ilang milyon sa bangko ko. That is temporal. Amen. Everything that is temporal are subject to change. Yung sakit at karamdaman mo, temporal lamang yan. Are also subject to change. Kasi ngayon, mahina ka, pero palalakasin ka ng Diyos. Ngayon, meron kang sakit at karamdaman, ikaw ay pagagalingin ng ating Panginoon. Ngayon, malungkot ka, yan ay kapalitan ng kakalakan ng ating Panginoon. Ngayon, meron kang pagkukulang, that is subject to change. Maybe today, or tonight, or tomorrow, next week, or next month, you will experience God's mighty and divine provision in your life. Hallelujah! Kaya nga, huwag natin ituon ang ating mga sarili sa mga bagay na temporary lang. Because everything that is temporal are subject to change. What a word. Amen? What a word. Not only that we need to hold on to His words, but also we need to hold on to our faith. Saan ba nakasalig ang ating pananampalataya? Kanino ba? Kanino mo ba inilagay ang iyong pananampalataya? Dapat ang pananampalataya natin ay manatili. Panghawakan natin. Patibayan natin ang ating pong pananampalataya. Sabi nga ni Apostol Pablo, bago siya mamatay, isa lamang sa mga salita na kanyang binitawan. Sabi niya, I fought a good fight, I ran the race, I finished the race, and I kept the faith. Hindi niya sinabi, I kept my savings, but I kept my faith. Yung pananampalataya niya, mantakin mo, babawian na lang siya ng buhay, babawian na lang siya ng hininga, pero siya, I kept the faith. That's why we need to hold on to our faith. Kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon mo, dapat ang pananampalataya mo kay Kristo ay hindi magbabago. Dito tayo magtatanong. Alam ko, nakakaramdam na kayo ng init. Okay? Ecclesiastes chapter 3, verse 2 and 8. I-plus mo, wala. Sino ba mga may Biblia dyan? Sige. Pwede ba basahin mo? Ecclesiastes 3 verse 2, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted. Okay. So makikita pa natin, sabi ganon, may kanya-kanyang panahon na itinakda ang Diyos sa silong ng langit.
May panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot nito. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtitipon at panahon ng pagtatapon nito. Ibig sabihin, yung bawat panahon, hindi po yan permanente. Okay? Ngayon, malungkot ka. Pwedeng mamaya o bukas, magiging masaya ka. Ngayon, umiiyak ka. Pero pwedeng mamaya o bukas, papalitan ng Diyos ang iyong kondisyon. Ibig sabihin, may season. At anumang season na yan, dapat maging excited tayo sa mga season na gagawin ng Diyos upang maranasan natin ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating pong mga buhay. Amen? Praise God. Sige po, tayo po tumayo. Tayo po ay manalangin. Bago tayo manalangin, nais ko lamang pong basahin ang mga katagang ito. May season man sa buhay ng bawat isa na malungkot, pangit, pero lagi nating tandaan, may katapusan ang lahat ng panahon sa buhay natin. At merong panibagong panahon na darating. At sigurado ang panahon ito na darating sa ating mga buhay ay magdudulot ng saya at sigla. Pero anong dapat natin gawin? We need to trust the process. Trust the process. Hayaan lang natin na merong mangyaring proseso sa panahon ng pagbabago sa ating pong mga buhay. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Habang nakataas ang ating kamay sa ating pong Panginoon, nais ko na isipin niyo ang isang kukun. Ano ba sa Tagalog yung kukun? Di ba yung kukun ay, kung iyong titignan, napakahirap ang kanyang kalalagayan, nababalot siya ng parang web. Pero habang tumatagal, itong kukun na ito ay lalabas siya doon sa web na yon at bigla siyang magiging isang paru-paro at malayang lumilipad. Kung iyong titignan, yung kanyang original na kalalagayan ay walang kapaki-pakinabang, pangit. Yung season na nandun siya sa loob ng web na yon, as a kukun, pangit. Pero nung dumating yung season na kailangan niya nang lumabas doon sa web na yon, siya ay lilipad bilang isang napakagandang paru-paro. Sa buhay natin, may mga season na kagaya tayo ng isang kukun. Mahirap ang kalalagayan, malungkot ang kalalagayan, pangit ang kalalagayan. Pero nung tayo ay dadako na sa isang season ng ating pong buhay, yung season na ikaw ay aalis na doon sa original mong kalalagayan, ikaw ay malaya ng lilipad. At ikaw ay maging isang napakagandang nilalang at anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin pong napakinggan. Tunay nga po, Panginoon, na may kanya-kanyang panahon na ikaw ay tinakda sa bawat isa po sa amin. Anumang panahon, anumang season yan na meron kami. Ang nais lamang namin gawin, Panginoon, patuloy na panghawakan ng iyong salita.
Patuloy, O Diyos, na patatagin namin ang aming pong pananampalataya. Ang aming pong pananampalataya ay palaging manatili. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, anumang season at panahon na meron po kami, ito'y temporal lamang, Panginoon. At kami naniniwala that everything that is temporal are subject to change. Lord, naniniwala po kami by faith na yung pangit na kalalagayan namin ay mababago at papalitan mo ng maganda at kaayaan. Yung malungkot na kalalagayan namin ay iyong papalitan ng isang kalalagayan na masaya. Yung kalalagayan namin na kami nag-iikahos ay papalitan mo ng isang kalalagayan na mararanasan namin ang iyong supply sa aming mga buhay. Yung kalalagayan, Panginoon, na kami, O Diyos, ay malungkot at natatakot, ay papalitan mo ng isang kalalagayan na punong-puno ng pananampalataya. Lord, yung kalalagayan na meron kami na kami nakakaranas ng sakit at karamdaman, ay papalitan mo ang kalalagayan ito na kami, O Diyos, ay makakaranas ng isang malusog at malakas na pangangatawan. Lord, yung kalalagayan na kami ay talunan, ay papalitan mo ng isang kalalagayan sa aming mga buhay na kami ay higit pa sa mananagumpay. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Kaya Ama, minsan pa, dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isang nakataas ang kamay, anumang season ang kanilang pinagdaraanan, Lord, teach them, Father God, how to trust the process. That they will trust the process that you are going to do in their lives. Salamat po, Panginoon. Kaya, O Diyos, hayaan mo na ang iyong biyayang patuloy naming maranasan, ang iyong pagsama ang aming patuloy na maranasan. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po makakaupo na.